Praise God. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Hallelujah. Sinunod ng Diyos sa Kanya anak, dahil sa pag-ibig niya sa lahat. Ito ang batid, wala nagkakamba, malaman. Magandang gabi po. Ibigyan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, sapagkat kilala kay Jesus. Kaya tayo'y magbigay ng paglunawan at lubas sa walang. At tayo sama-sama umawi, magtuloy lang sa ating Diyos. Salamat, bibigyan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. At ang bawat umiibig ay sa Diyos, sapagkat kilala kay Jesus. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang bawat umiibig ay sa Diyos, sapagkat kilala kay Jesus. Bibigyan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa. Napakagandang awitin, ano? Mga-ibigan tayo at it reminds us of the early times na tayo ho ay nakakilala sa Diyos. Na tunay nga po, no? Siya na umiibig ng kanyang kapwa ay tunay na nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos nga po ay pag-ibig. Kamusta na po kayo mga kapatid? At isang maulang gabi po. Praise God. Kanina po ay nakakatuwa ho at nilid namin ho yung mga freshmen po, yung mga first year po at biglang bumuhos ang ulan. Buti dala-dala natin yung payong natin pero basang-basa naman po yung ating sapatos po. Kaya ako po ay naghubad na ng sapatos agad ho dahil malakas yung ulan. Pero ganun pa man po, nagpapasalamat po tayo at bukas po ay nakatakda po na i-meeting ko po ulit ang lahat po ng mga kasamahan ko, mga colleagues ko sa ika-7 taon po ng aking panunungkulan bilang tagapangulo po ng Kagawaran ng Kasaysayan ng buong Santo Tomas, pamantasan ng Santo Tomas. 7 years na po. I hope by 80 Roy, payagan na po tayo na umalis o kaya po ay bumaba na sa pwesto dahil 6 years is already enough, sabi nga po. Pero sa ngayon po ay nakiusap ng transition na 1 year po muna bago ibigay po sa susunod po na tagapangulo po, no? So I hope may mapili na po sa susunod po na taon in 2026. At it's a busy day po for all of us, lalo na po sa amin dahil opening na po ng klase. At kami po ay talagang tuloy-tuluyan na po ang bakbakan. Bukas po ay imimit ko po ang 42 na mga kasamahan ko po sa departamento
bilang pinuno po nila, i-convene ko po sila kung ano po ang mga tatahakin namin po na landas for 2025 up to 2026. Kaya isang mapagpalang gabi po sa lahat ng ating mga kapatiran. Sumaatin po ang kapayapaan ng Panginoon. Mga kaibigan po tayo, gaya ng iniutos sa atin ni Kristo, sino man na umiibig sa kanyang kapwa ay nakakakilala nga po sa Diyos, sapagkat ang Diyos po ay pag-ibig. At sa gabi po na ito, may laan po na magandang aral ang ating Panginoon na sana po ay hindi ninyo kinakalimutan po na makinig dahil preaching per preaching, Bible studies per Bible studies po ay ginagawa nating magkakonekta para tumatag po yung atin pong topic o yung tema natin na winawaksi ang kasamaan, hindi lang po yung pong pagkakilala natin sa kasalanan, kung hindi, kung paano natin mawawaksi po ang kasamaan at ang kalaban po. At alam niyo kung kayo po'y mananampalataya, mga kapatid, may inilalaan po na proteksyon ang Panginoon. At yan po yung good news na nais ko pong i-share sa inyo. Ano-ano yung pwede nating matap o yung atin pong makuha na proteksyon kung tayo po ay anak ng Diyos. Para sa Kanya na nanalig at patuloy na nanampalataya sa Diyos, ay binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. For those who believe in His name, for those who receive Him, He gave us the right to become children of God. Yan ang sabi ng Juan 1:12. Pero bilang anak ng Diyos, Pastor, ano po yung pwede naming matanggap? Ano po yung pwede nating maging proteksyon mula sa Diyos? At yan nga po ang atin pong topic ngayong gabi. Kaya kung may mga papel po kayo, ano po yung pag-iingat mula sa Panginoon? Pwede nyo po yung ma-utilize lahat kung paano, no, na nung nakaraang linggo po ay ating pinag-aralan, yun pong iba't ibang kasuotang pandigma, no? Pwedeng maprotektahan ang ulo ng helmet po ng kaligtasan, pwedeng ang ating dibdib po ay malagyan po ng tinatawag natin ng baluti po, no, ng pananampalataya, or yung tinatawag nating baluti po ng katwiran. We have the shield of faith. Meron tayong tinatawag na panangga ng pananampalataya, meron tayong sinturon ng katotohanan, meron po tayong tinatawag na tabak ng salita ng Diyos, at yung pong panyapak o yung sapatos na inilalagay natin sa kahandaan natin ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, lalo na ng may kapayapaan. So well protected po tayo. At ngayon po sa habagat awa ng Diyos ay ituturo ko po sa inyo ano po ang proteksyon na ibinibigay ng Diyos sa kanyang anak. At paano natin po mahihingi sa Diyos ito pong mga proteksyon na ito pong mga pag-iingat na ito sa atin pong pag-aaralan po na pinamagatan nating pag-iingat mula po sa Panginoon. Ayan. Pag-iingat mula po sa Panginoon. Kaya tayo po'y bumabati, nagpapasalamat tayo, no, kay Samantha Dumagit, kay Jamaica, kay Des, San Jose, si Jamaica Navarro Cruz. Magandang gabi po sa inyo, Mary Jane Santos Modelo, si Jeje o si Jewa, si Georgie. Kamusta na po kayo lahat? Lalong-lalo na ang lahat ng ating mga kapatiran po na nakikinig, nanonood. Sister Imelda, magandang gabi po sa inyo. Alam ko po na nakakarating sa inyo po ang lahat po ng mga mensahe na ito, at salamat din po sa panalangin ng buong Makaranas family. Dennis Manuel, Nanay Soli, magandang gabi po sa inyo pong patuloy po na panalangin po, no? Kanina'y binati tayo ni Nanay Soli. Umaga pa ho yun, ano? Pero gabi na po. At magandang gabi po, Nanay Soli. Happy birthday po kay Sister Emmy. Ako po kasi hindi pala bati po sa Facebook, binabati ko po ng personal. Kaya Sister Emmy, nagagalak ang puso ko sa iyong kaarawan at patuloy gaya ng personal kong pagbati, ano po, ay binabati po ulit kita ng happy birthday po. At naging very successful naman din po yung pong dedication at yung pong 1-year birthday po ni Grace. Yan po ang napakagandang apo ni Sister Emmy. Magandang gabi po kay Brother Greg at sa lahat ng ating mga tagapakinig po. Muli, ipinararating ko po ang ating taos-pusong pasasalamat sa mga kapatid nating nasa abroad, lalong-lalo na po ang taos-pusong pasasalamat ko sa
Cruz family at kay Sister Lina sa patuloy po na pagiging kasangkapan ng mga pagbo-broadcast natin. Maraming salamat po, Ate Lina, at taos-puso po ako nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagsuporta, lalong-lalo na po sa gawain po ng church at sa pagpapahayag ko po ng salita ng Diyos. Magandang gabi rin po sa ating mga taga-Puray Christian Church sa pamumuno po ni Pastor Elmer, si Sister Leah. Kamusta na po sila Ate Sally dyan? At saka din naman po si Ate Tere. Ate Tere, matanda pa pala ako kay Tere. Si Tere, at saka sila Pondi, yan po, si Georgie, nakikinig palagi. Ang Narce family, no? Pag nandyan si Marlon, nandyan si Demalyn. Magandang gabi po sa inyo. I hope hindi naman po ganun kalakas ang ulan dyan kanina. Parang binagyo kami sa UST po. Basang-basa kami sa labas. Pero masaya po yung mga estudyante dahil libo-libo pong mga first year yung aming ginaid at nagpapasalamat po ako dahil napaka-successful po ng aming pong programa. No? At thank you po sa panalangin, sa kalakasan pa rin po na nakauwi po tayo ng ligtas, bagaman hindi pa nakapagpalit ng damit. Ayun po. Pero natuyo na naman. Pero mamaya maliligo po tayo. Baka magkasakit po tayo. Kanina basang-basa din itong damit na ito eh. Magandang gabi po sa atin pong mga kababayan, lalo na po dyan sa Texas. Ang mga pinsan ko po, si Ate Debs. Ayan, kamusta po kayo dyan? At gayon din naman po si Kuya Nick, yung kanyang asawa po, si Ercleo, at lahat po ng si Auntie Meli, no? Kapatid po ng papa ko, ay kinakamusta ko po at palagi po akong pinadadala ng mga quotations at ng mga magaganda po na mga message. Mahal na mahal ka namin, Auntie Meli. At gayon din naman po sa atin pong mga kababayan po, no? Abot tayo hanggang San Francisco po, hanggang California po, at maging sa New Mexico po, at hanggang Canada nga ho, napakalinaw daw po ng broadcasting natin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Hanggang doon ho, nakakaabot tayo. Kamusta na po ang Hiron Ramos family at buong family po ng Sons? Magandang gabi po sa inyo lahat yan. Sila Eunice po at saka si Nico. Kamusta na rin po ang buong Gutierrez family? I hope naaalala niyo po kami dahil kayo ay hindi namin po nakakalimutan sa panalangin. I hope po natatandaan niyo po kami, nakakapanood pa po kayo kasi every Wednesday nababati po kayo. Sana po ay kami po ay nasa panalangin. Kahit panalangin na lang po, ilagay niyo po kami rin sa panalangin ninyo dahil kami po ay hindi humihinto sa kakapanalangin, lalo na po sa Gutierrez family. Sana po nakakarating din po sa inyo itong mensahe na ito. Si Jojo, na nanonood ng ating mga stories, pero I hope makipag-communicate din po si Jojo. Palaging nasa gabi-gabi, nasa prayer ka namin, Jo, at lalo na po si Cheryl, yan po, no? Si Cheryl po pinapray natin dahil ang mama po ninyo ay active pa rin po sa church at hindi natin nakakalimutan po ang patuloy po na contribution ni Pastor Noli sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos nung siya pa po ang senior pastor po. Si Pastor Noli po ang nag-train po sa atin at siya po'y kasangkapan ng Diyos para tayo po'y i-develop sa atin pong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Na gaya ng akin pong inuulit na gawin po ngayon, iniikot ko po sa lahat po ng ating mga elders ang Bible studies na atin pong on-site o yung physical Bible studies para po dumami ang atin pong assistant pastor. Kasi nung time po ni Pastor Noli, naging 5 po kami. Mas maganda o marami po akong assistant pastors dahil hindi ho sasapat na ako lamang po. Kailangan marami po talaga ang magpapahayag ng salita ng Diyos. At nung trinin kami dati ni Pastor Noli, umabot na po kami sa 5 na assistant pastor po niya. So magandang gabi po sa lahat ng atin pong mga tagapakinig din naman po dyan po sa Dubai, sa Middle East. Kay Sister Aster, namimiss ka na po namin at sa buong pamilya po ninyo, ipinananalangin namin sila Brian, tsaka si Aisa, si Sophie, si Teacher Bell, at saka po si Cap. Pinapray po namin sila palagi. Magandang gabi rin po kay Ivan at gayon din naman po kay Sister Ellen. Kamusta na po kayo? At I hope naririnig din tayo nila Alex at saka nila Sean, no? Ang buong Dungo family po. Kamusta na po kayo?
Si Renuel po na ating kapatid dati, no, na sana po napapakinggan din tayo, and how I wish po na nakakaabot po tayo ngayon hanggang diyan po sa Japan. Kamusta na po si Midori at saka po si Lizette? Sana po ay mabisita nyo rin po kami at hopefully po nakapunta rin po kami dyan sa takdang panahon po. Magandang gabi po sa inyong lahat at tayo po ay nagpapasalamat dahil muli po nating tatalakayin at pag-aaralan po ang pag-iingat mula po sa Panginoong Diyos. Kaya tayo nagpapasalamat, mga selected na lang po ng mga tao dahil ang dami-dami pong bumabate. Si Brother Jimmy, kamusta po kayong buong pamilya po ninyo? Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. At si Crisel, ayan po, si Crisel Initan Gutierrez. Si Crisel po ito yung atin pong in charge po, no? Pag kami mga program in church natin. Iba naman po si Crisel Raduban, yan, kasi minsan na-overlap po. Si Crisel Initan, tsaka si Crisel Raduban. Magandang gabi po sa inyo. Yan po si Francis. Aba, binati tayo ni Francis ngayon. Thank you, Francis, at nakakaalala. Sister Irma and Sister Odi po, tomorrow tayo po ay tuloy sa Bible Studies. Ano man ang mangyari ho, talagang hindi tayo hinto dyan. Oh, Mars! Si Mars! Sino po ba si Mars? Ayan, Sister Mila, Mars, kamusta na po kayo? Kamusta niyo po kay Sister Pe? Natatawag ko na Sister Mars si Sister Mila, kahit na tayo po ba Sister Mila ay mag-compare hindi na pero natatawag din nating Sister Mars. Magandang gabi po sa inyo. Kay Syra Cruz, pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan po, at magandang gabi. Huwag kayo sasamalog nyo, hindi kayo mabanggit, ang dami-dami na po eh. Sister Baby, salamat kay Lord sa buhay po ninyo sa pagba-Bible studies. Tingnan nyo, kaya nyo yan eh. Basta ang Lord po ang nagbigay ng kalakasan, it will flow naturally po. No? Na talaga naman po marami ring na-bless po sa pagtuturo ni Sister Baby at sa mga kalakasang binigay po ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo lahat at ingatan tayo ng ating Panginoong Diyos sa gabi po na ito dahil meron tayo pong mga pag-aaralan na mahalaga. Ay, umabol pa si Ryan. Si Ryan po ay yan po ay advice ko sa doctorate, no, nung nagpi-PhD siya at professor po ng National University. Magandang gabi, Ryan, at ayan ho, taga Marikina yan si Ryan eh. Alam niyo po si Ryan, bilang ano lang, dahil yan po ay advice ko sa doctorate. Kaklasmate ni Pompom, di ba? Kung nandyan si Pompom, kaklasmate ni Pompom nung high school yan. At ngayon po ay professor na tong si Ryan po sa inyo. Magandang gabi, Ryan, at sa lahat ng atin pong mga kapatid. Kung di ko man po mabanggit yung pangalan nyo, mamaya po dadako po tayo, no? Dahil mahalaga po itong pag-aaralan natin ngayon. Ang pag-aaralan natin, pagka nakuha nyo yung susi dito, matataglay nyo po yung pag-iingat ng Diyos. Sino ho sa inyo ang gusto po na magtaglay na ingatan siya ng Diyos sa aksidente? Sino po ang nagnanais sa ating maingatan tayo sa malulubhang sakit? Sino po ang nagnanais po na ingatan tayo po sa kamatayang biglaan? Kung yun po ang gusto ninyo, ilagay natin po sa post a comment po o sa chat box natin ng amen. Nagnanais po ba tayo na magkaroon ng pag-iingat mula sa Panginoon? Kung nagnanais po tayo, pakilagay nyo po na amen. Ayan. Kaya po, salamat po kay Sister Irma. I-unlock natin ngayong gabi, no? Paano po tayo magkakaroon ng pag-iingat ng Diyos? Paano po tayo magkakaroon ng proteksyon mula sa Diyos? Na alam nyo mga kapatid, alimbawa katulad ni kapatid po na Nel. Si kapatid na Nel, halos puro babae po yung kanyang, lahat po ng anak niya ay babae, di ba? At kung babae po anak natin, nais natin po, di ba, Brother Nel, pag lumalabas po yung anak natin, lalo't mga dalaga na, makakabalik po sila ng tahanan ng ligtas pagka po ipinanalangin natin sa Diyos. Sino naman po ang nagnanais mapahamak ang anak niya?
Siyempre ho, pag lalo na po mga dalaga po at may magaganda po anak natin, gusto natin ho na tayo po ay kampante kung paanong ligtas po silang aalis ng tahanan. Makakabalik po sila ng wala man lang pong anumang pong problema. Kaya yun po ang nanaisin natin ngayon, paano ho, ano po yung susi na tayo ho ay magkaroon ng pag-iingat mula po sa Panginoon. Pag-iingat mula po sa Panginoon. Pero bago po tayo dumako sa ating pag-aaralan, para magkaroon tayo ng wisdom po, sinisimulan natin ang pag-aaral sa pamagitan po ng pananalangin. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, at taglay po ng inyong lingkod ang pag-iingat. Malakas ang ulan, malakas po kanina, Panginoong Diyos, ang dagundong po ng mga kulog, pero hindi nyo po hinayaan na mapahamak ang inyong lingkod at nakarating po ng ligtas, mapayapa, taglay po ang kagalakang ipahayag muli po ang inyong mga salita. Nagpapasalamat po ako, Panginoong Ama, sa lahat ng mga kapatiran na patuloy na masigasig na nanonood at nakikinig po, sapagkat binabago po sila araw-araw at pinapanday po ang isipan at puso nila na maging kaakibat po nila ang mga pangako ni Kristo at maging kawangis po sila ng aming dakilang Diyos upang sa araw po ng paghahanda at ang araw po ng pagtawag mo po sa amin, kami po ay makasama sa buhay na walang hanggan. Hindi po kami banal at marami kami nagawang pagkakamali, kaya sa gabing ito, Lord, linisin niyo po ang lahat ng aming naisip, na salita po, na lakaran na hindi tama, na sa pamamagitan po ng paghuhugas ninyo ng banal na dugo, ay patuloy po kami nakatagpuin ng aming amang nasa langit na walang nagawang pagkakasala. Ito ay hindi dahil sa aming kabutihan, kung hindi sa bawat patak ng dugo ni Kristo na kanyang sinakripisyo sa krus ng Kalbaryo, nananalig kami na kung anuman ang laki ng aming kasalanan, nilinis, pinatawad, tinalikuran, kinalimutan na ng Ama, sapagkat si Kristo po ang tinitignan niya sa aming mga puso. Sa gabing ito, pagpalain niyo po kami, lagyan niyo po ng bakod ng pag-iingat, gaya ng pag-aaralan namin, pag-iingat mula sa Panginoon, at ang susi nito upang magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay bilang isang anak ng Diyos. Kaya maraming salamat po, Ama. Ang lahat po ng papuri, pagkilala at pagdakila ay muli naming ipinagkakaloob sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi po at kamusta po kayo? Ngayon ho ay iisa-isahin natin ano po yung mga pag-iingat na ibinibigay ng Diyos sa kanyang anak. Tatandaan niyo po, mga kapatid, bago tayo tumungo sa ating pag-aaralan, yun pong sinasabi, yun pong itinuturo sa atin, doon po sa aklat ng Juan 1:12. For those who believe, for those who receive Him, para sa lahat ng tumanggap sa Kanya, para sa lahat na nanalig sa Kanya, binigyan niya tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. For those who receive Him, sabi nga ho natin, receive. For those who believe, no? For those who believe in His name, He gave them, or He gave us the right to become children of God. Unang susi, kapatid, para mataglay natin itong apat na pag-iingat ng Panginoon, we must be able to receive the Lord Jesus Christ. For those who receive Him, John chapter 1 verse 12, tatanggapin natin siya. Ulitin ko po, ang pagtanggap kay Kristo, hindi po pagtanggap sa pangalan na Lord, tinatanggap kita, nasa puso na kita. Ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap po ng kanyang aral. Okay? Ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap po ng kanyang aral. Pwede ho kasi, Lord, tinatanggap kita, pero hindi mo mamahal-mahal yung kaaway mo. O kaya, Lord, tinatanggap kita, pero tayo ho, nandun pa rin namumuhay sa may kahalayan po. Once we receive Him, we also receive the teaching of the Lord Jesus Christ. For those who receive Him, for those who believe in His name, na tayo ho nananampalataya, ito ho yung tamang aral dyan, nananampalataya na si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi po tao, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. If we receive Him, and sabi po, for those who receive Him, for those who believe in His name, Jesus Christ is God, manifested in man. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. For those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God.
receiving the Lord Jesus Christ and believing in the Lord Jesus Christ will give us the protection we needed, no? Magkakaroon tayo ng pag-iingat mula sa Panginoon. Mula po saan? Tignan nun natin ang sinasabi po o tinatalakay po dito po sa aklat ng Awit 32:7 at sa Awit 18:36. Kung meron po kayong TV na malaki dyan, pwede nyo pong i-increase para lumaki po yung pong inyong mga Bible verse. Ano po ang sabi rito? Tingnan nyo po sa Awit 32:7 mga kapatid. Ikaw ang aking lugar na kublihan. Inililigtas mo ako sa kapahamakan. Can we all say amen? Aawit ako o aawitan ka ng malakas. Pag-iingat mo at pagliligtas. Ano yung iaawit ni Haring David po sa Diyos? Aawit siya ng malakas at iaawit niya yung ginagawang pag-iingat sa kanya ng Diyos at yung ginagawa sa kanyang pagliligtas. Saan siya iniingatan at nililigtas ng Diyos? Inililigtas mo ako sa kapahamakan. Lahat ng anak ng Diyos, gaya ng isinulat ni Georgie ni Sister Irma dyan, lahat ng tumanggap po at lahat ng sumampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. If we receive Him and if we believe in His name, He will give us the right to become children of God. Ililigtas tayo na ngayon ng Diyos sa kapahamakan. Ililigtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. At hindi lang po sa kapahamakan, if we receive Him, if we believe in His name, because we are the children of God na. Pangalawa, ang sabi po ng Awit 18:36, inaalalayan mo sa bawat paghakbang ang mga paako'y hindi nadudulas. Yung pong tinutukoy dito, pwedeng physical. Ibig sabihin ng paang nadudulas po, pwedeng maaksidente. Pwede po tayong mamatay ng biglaan, pero iniingatan tayo. At alam niyo po ba kung minsan nagpe-pray tayo, yung pong, di ba naririnig niyo po sa panalangin ko po, Panginoon, itaguyod mo po ako kung ako po'y natatapilok, nadudulas. Kasi yung pagkadulas po, pwede rin pong spiritual yan. Ibig sabihin po, ang Bible, pagka sinasabi po nating ilayo niyo po ako sa pagkadulas ko, pwede pong spiritual yan. Ibig sabihin, sa pagbabackslide, sa pagkakasala, sa paggagawa po ng mga masasama. Na huwag tayong madudulas o maaksidente ng pisikal at huwag tayong madadapa o madudulas sa mga tukso po at mga kasalanan. So inilalayo tayo ng Diyos, unang-una sa kapahamakan. At pangalawa inilalayo tayo ng Diyos sa anuman pong pisikal na pagkadulas at spiritual na pagkakamali o pagkadulas. No? Inilalayo tayo sa kapahamakan at pagkadulas ng Diyos. Dahil tayo po ay tumanggap sa Kanya, tayo po'y nanalig sa Kanya bilang mga anak ng Diyos at wala pong isang magulang na ipapahamak ang kanyang anak. May kasabihan po tayo, ni ang aking anak ay hindi ko hinahayaang madapuan ng lamok. Makita nyo po yung pinakamamahal yung baby na may isang lamok na kumagat. Papatayin nyo talaga yung lamok. O kaya nakita nyo po na yung pong anak ninyo hinabol ng aso. Halos bambuhin nyo po yung asong humabol. Hindi ba nararanasan nyo po yun? O kaya nga nakita ninyo na yung anak ninyo may nakaaway nung bata siya. Nilulusob nyo kagad yung nakaaway. At ayaw nyo po na yung anak niyo po'y napapahamak, nasasaktan, o kaya'y nagagawan po ng hindi mabuti. Paano pa po yung ama na tayo po'y ginawa niyang mga anak niya dahil tayo po ay tumanggap at nanalig kay Jesus base po sa 1:1-12. Kaya inilalayo tayo ng Diyos, uulitin ko po, inilalayo tayo ng Diyos, unang-una po, sa kapahamakan at inililigtas tayo, at ang ating mga paa ay hindi niya hahayaang madulas. Physically and spiritually. Physically na hindi ka maaksidente, physically na hindi ka po matapilok, at hindi po inahayaan po ng Diyos na tayo po mga kapatid ay magkaroon po ng tinatawag nating pagbabackslide. Hindi niya hahayaan po yun. No? Lalong-lalo na sa lahat ng umiibig po sa Kanya. Kaya saan-saan po tayo iingatan ng Diyos.
Hindi lang po doon sa atin pong kapahamakan, hindi lang tayo iingatan ng Diyos po sa pagkadulas, pero unang-una po sa lahat, ito ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Tayo ho yun, ano? Pwede ho kayong tumawag sa Ama at ipanalangin nyo, Ama, ingatan nyo po ako laban sa kaaway. Sama nyo po sa prayer yan. Kasi unang-una, ang kaaway po natin, ano ho, hindi laman at buto. Na pag-aralan na po natin sa Efeso 6:12. Ilayo niyo po ako sa mga tukso ng kalaban, ilayo niyo po ako sa masasamang tao na naiimpluwensyahan po ng masasamang espiritu, ilayo niyo po ako sa mga aksidente na maaaring ginagawa po ng kaaway. Pati sa sakit, may mga sakit po na sanhi ng kaaway. May mga sakit naman ho na bigay ng Diyos para magbalik loob tayo. May mga sakit po, sisi tayo ng sisi sa kalaban, pero tayo naman pala ho ang may kagagawan. Lalong-lalo na kung may bisyo tayo. Sabi nga ho ni Satanas, sisi kayo naman ang inom ng alak, kayo naman ng sigarilyo, tas ako sisisihin ninyo. Pero may pagkakataon po, ang sakit po ay bigay ng dyablo. Ang sabi po ng awit 1, dito po sa 121:3, in the book of Psalms 121 verse 3, di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matulog o matutulog at ako ay kanyang babantayan. Ano ho? Ano po ang premise nito? Marami pong gusto po tayong makita na nakabuwal. Marami po, maaaring ito po ay mga spiritual po na mga kalaban. Gusto po na tayo po ay mabuwal sa ministeryo. Mabuwal po at hindi na tayo makapagpahayag. Mabuwal po yung ating patotoo, yung magandang buhay Kristiyano natin. Kaya humahanap lang ng pagkakataon po ang kalaban para ho maibuwag niya tayo. Yung mga tao naman ho na ayaw tayo hong maging matagumpay, hahanap po ng butas para tayo po ay mabuwag, para tayo po ipitin. Naalala niyo po, no, doon po sa Book of Esther, ano ho, yun pong si Haman, nais niya ho sa sobrang inggit niya, ito po kasing si Mordecai, ano ho, ay ginawa pong parang taga-pinuno po, no, ng kaharian po ni Esther, isa pong Israelita. Gustong-gusto po ni Haman yung position po ni Mordecai. Kaya po, gumawa po siya ng utos, ano ho, inimpluwensyahan niya po yung hari na pag hindi ho sumamba kay Nebuchadnezzar, kailangan bitayin ho. Hindi naman ho talaga sasamba si Mordecai dahil ang sinasamba ho ni Mordecai po ang atin pong dakilang Diyos na nasa langit. Kaya po napasa ilalim po, naipit po si Mordecai na dahil hindi ka sumasamba sa hari ng Persia, no, ikaw ay kinakailangang patayin. So, nakumbinsi yung hari, no, dahil nagpatupad siya ng batas na ipapatay. Pero sabi nga natin, hindi hahayaan ng Diyos ang mga masamang layunin na ibuwal ho ang isang mananampalataya. Kaya ang ginawa po, nung nagpagawa po ng bitayan, ano ho, para po kay Mordecai, bumulong ho si Esther. Sabi niyang ganon, hindi si Mordecai ho ang masama. Ang masama ho, eto pong si Haman. Kaya yung pong pangbitay, hindi ho ginamit kay Mordecai. Ginamit po doon po kay Haman. Pag binasa niyo po yung buong libro po ng Esther, kukuha ninyo yung punto, no, na sinasabi ko po sa inyo. Minsan, may nagpaplano po sa atin. Minsan, may nagtatangkang mabuwal po tayo. Minsan, may nananalangin o kaya gusto po tayong mapahamak o mamatay. Pero bilang anak ng Diyos, pag pinagplanuhan niyo po ang isang tao na taos-pusong naglilingkod sa Diyos, kayo ho ang mapapahamak. Kaya we do not mean bad or something worse for any person. Ang gusto po ng isang mananampalataya, pagpalain ng kanyang kapwa, maging maganda ang kabuhayan, maging ng mga taong umaalimura sa kanya o mga umaaway sa kanya. Kasi wala ho tayong masamang tinapay. Pero kung may nagplano po laban sa atin, ano po ang proteksyon natin? Ito ang maganda. Ang sabi ng Panginoon, di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di matutulog at ako ay babantayan. Hallelujah. Ang Diyos o hindi natutulog Pagka ako nagbantay ang Diyos, sino mang sasalakay sa inyo, sino man magpaplano na mabuwal kayo, ano man ang pagpaplanong pagbuhol-buhulin, gaya ho nung asawa ni Potipar na gusto niyang ipitin po, ito pong si
Jose, dahil nga ho hindi sumiping sa kanya, ang lahat ng nangyari po ay pinagtagpi-tagpi ng Panginoong Diyos para po sa kalwalhatian niya. At nakita natin ho, nakulong man si Jose, bandang huli, inilagay siya ng Diyos sa mataas po na kalalagayan. Bakit? May plano ang Diyos na iligtas po ang Israel. Yun po, kahit na anong pagtatangka po sa atin ng ating kapwa na masama o anumang pagtatangka ng kalabang hindi nakikita, uulitin ko po ang proteksyon. Hingin nyo sa Diyos, Lord, ingatan mo ako sa aking mga kaaway. Ang sabi ng awit 1:21 hanggang 3, di niya ako hahayaang mabuwal. Siya'y di matutulog at ako ay babantayan. Pag ang Diyos ang nagbantay sa inyo, kandado sarado kayo. Maski lamok, hindi makakapasok sa inyo. Maski kulam, maski po palipad hangin, maski po pambabarang, maski po sumpa, hindi makakapasok po sa tahanan ninyo. Bakit? Hindi ho natutulog ang Diyos. For those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Parang isang nanay na binabantayan po ang kanyang anak. Ni hindi pinadadapuan sa lamok, ang Panginoong Diyos na ating Ama, ang sabi po, di niya ako hahayaang mabuwal, siya'y di natutulog o matutulog, ako ay kanyang babantayan. Di ba napakaganda ng pangako ng Diyos, ano? Kaya bago kayo matulog, Lord, alam ko po yung verse kanina, yung sinabi po ni Pastor na Psalms 121 verse 3, Panginoon, pakibantayan po kami sa pagtulog namin. Bantayan niyo po na huwag kaming masunugan. Bantayan niyo po na wala pong akyat bahay ang pwedeng pumasok sa aming bintana. Bantayan niyo po kami pagbaba ng hagdanan na walang madudulas po. At kahit na po may maliligo po, lalo na may mga senior po sa bahay namin, walang madudulas po doon po sa loob po ng palikuran o ng CR o ng shower room po, dahil alam ko binabantayan mo kami kahit na kami ay natutulog. Hingin niyo po sa Lord yan. Lord, bantayan niyo po ang aming tahanan laban po sa kaaway. San pa tayo ho pinag-iingat ng ating Panginoon Diyos o nilalagyan ng proteksyon? Pangalawa, bukod sa kaaway, pwede niyo pong hingin sa Lord, Lord, ingatan niyo po ako sa kapahamakan. Ang sabi po ng awit 91:11, napakaganda, no? Sabi po ng Psalms chapter 91 verse 11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako. Can we all say amen? Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako. Sino po ang pwedeng kumalaban sa mga masasama po na espiritu? Walang iba kung hindi ang mga anghel po ng Diyos. Kaya po, hindi nyo lang nakikita yan, kapatid. When you pray, sabihin nyo po, Panginoon, sinasabi ng Psalms chapter 91 verse 11 kanina, mga anghel mo, magtatagubilin ka, kakasamahin po ako sa anmang dako. Kaya mga kapatid, hindi po masama ho, hingiin nyo po na Lord, ingatan mo ako sa kaaway, Lord, ingatan nyo po ako sa kapahamakan. At gaya ng sinasabi nyo po kanina, dun sa nabasa namin sa 91:11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin sa anmang dako. Pero meron pong catch yan, kapatid, ano ho? Kasi baka mamaya hingi tayo ng hingi po ng anghel sa Diyos, hindi naman tayo nangatatakot sa Kanya. Tatandaan nyo po, kung gusto nyo po ng proteksyon ng anghel, kailangan we have to develop the fear of the Lord. Hindi lang po nagtatapos dyan, doon po sa Psalms 91:11. Meron tayong isa pang verse po na pwede tayo talagang protektahan ng anghel. At yan po ay nakalagay sa 34:7 po ng awit. Alam niyo po yun, palagi nating naririnig sa preaching yun, ano ho? The angel of God encamps those who fear the Lord or those who fear Him. Ibig sabihin, sa kanyang mga lingkod na tatakot kay Yahweh, pinapalibutan siya ng anghel ng Diyos. For those who fear God, the angel of the Lord encamps under him or encamps over him. Yan po yung tinatawag nating proteksyon ng mga anghel ng Diyos kung may takot tayo sa Kanya. Psalms chapter 34 verse 7.
Kasi baka sabihin nyo, Lord, pahingi nga ho ng anghel. Pero hindi naman tayo natatakot sa Diyos. Baka po, hindi po Anghel de la Guardia, di ba? Sa Espanyol, Anghel de la Guardia, guardian angel. Pero tatandaan nyo, pero nung Anghel de la Demonyo or demonic spirit ho. Baka po pag hindi naman tayo nananampalataya sa Diyos, we do not believe in God, we do not receive the Lord Jesus Christ, ibang anghel po ang magkaroon sa atin ng interes. Kaya Lord, ilagay niyo po ang proteksyon ng inyo pong mga anghel sa lahat ng mga nangatatakot sa inyo. Gaya po ng narinig ko ngayong Bible studies, in the most holy and precious name of the Lord Jesus Christ, Lord, ingatan niyo po ako sa kapahamakan. At ito'y magaganap lamang, Panginoon, kung itatagubilin mo ang iyong mga anghel saan man akong dako naroroon. Ang ganda sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako. Alam niyo po, nung ako po'y papunta ng Cagayan, I asked the Lord, Lord, hindi ko hawak yung buhay ko, ikaw na po ang nakakaalam. Ay talagang grabe po yung alugho ng pakpak ng eroplano. At ako nga ho, mga kapatid, sabi ko ganon, Lord, kung ano man ho mangyari, tinatagubilin ko po ang inyong lingkod po, ako po sa inyo pong kapangyarihan. Naalala ko yung verse na ito, yung 91:11, San mang dako, nasa eroplano, ang pakpak po napakalakas ho, no? Dumadagundong ho yung pakpak ng eroplano dahil may bagyo ho nung umalis kami, no? Ang lakas ho talaga. Ang sabi po nung verse na yun, naalala ko, napakaganda. Sa kanyang mga anghel, ikaw ay itatagubilin. San ka man dako? Nasa Himpapawid kami. 34,000 po sa taas po ng Himpapawid. Pero nakarating po ng ligtas. Bakit? May mga anghel po na pinadala ang Diyos. May mga nananalangin na mga kapatid po na sana po lumapag ang eroplano ng maayos. Ako po'y humingi ng panalangin. Salamat sa Diyos po sa inyong mga sama-samang panalangin. Hindi na hinayaan ng Lord at ako'y naniniwala. Hindi ko man ho nakita ng mga mata ko. May mga spiritual ho na anghel na humawak ng pakpak. May mga anghel po na kasama kami sa loob ng cabin ng eroplano. May mga anghel po na hinawakan ho yung makina ng eroplano, kaya po nakarating ng ligtas at mapayapa. Maaring sasabihin nyo, si pastor naman masyadong exaggerated. Hindi po. Ano po sabi ulit ng verse ng Biblia? Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin saan mang dako. Mga kapatid, hindi lang po sa kaaway, hindi lang sa kapahamakan, minsan ho, alam natin, lalong-lalo na, dumarating yung bagyo, malalakas yung baha. One time, sabi ni Sister Crisel, malapit po sila sa ilog, Pastor, panalangin po. Minomonitor ko po si Crisel noon. Gano'n nakataas po yung baha, Pastor, ito na po, alarm number 3 na. Sabi kong gano'n, ipagpe-pray kita, manalangin ka rin sa Lord, hindi ka pababayaan ng Lord. Kasi ang Lord ang may control po sa pag-angat ng tubig. Maski yung tsunami ho, pwedeng harangin ng Diyos. Tignan nyo ho, pwede tayo pong ingatan ng Diyos at pwede niyong ipanalangin, Lord, ilayo niyo po kami sa kalamidad. Ilayo niyo po kami sa lindol. Ilayo niyo po kami sa bagyo. Ilayo niyo po kami sa baha. Ilayo niyo po kami sa digmaan. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa mga sunog. Ilayo niyo po kami sa tagtuyo, taggutom. Ano po ang sabi ng Jeremias 5:22? Pwede tayong ingatan ni Yahweh sa mga kalamidad. Isama niyo po yon, Lord, ilayo niyo po kami sa kaaway. Ingatan niyo po kami sa kapahamakan. At Panginoon, ingatan niyo po kami sa kalamidad. Ang sabi ng Jeremias 5:22, kapatid, tignan niyong mabuti. Ako si Yahweh, hindi ba kayo natatakot sa akin o nanginginig sa presensya ko? Ang sabi po dito, ako ang naglalagay ng buhangin upang maging hangganan sa karagatan. Isang palaging hangganan na hindi kayang bagtasin. Kahit magalit ang dagat at tumaas ang mga alon, hindi sila makalalampas dito. Kahit na tsunami pa yung dumating. Alam niyo po yung Psalms chapter 46 verse 10, kinakanta natin yan, naririnig natin palagi po kay Sister Linda Soriano po yan. Magandang gabi po, Sister Linda, Brother Vic, na when the ocean rise, kinakanta yan palagi, na minsan pag nagpe-preside, naririnig ko palagi kay Sister Linda Soriano yan, and the oceans roar. I will be still
Sa ano yan eh, Psalms chapter 46 verse 10, I will be still and know that you are God. Tinuturuan lamang po tayo, God is an all-sovereign God. Tumaas ang tubig, lumindol ng malakas, may sunog sa kapitbahay. Be still, Psalms chapter 46 verse 10, and know that I am God. Kahit na nga ho tumaas ho yung tubig ho, hanggang leeg ho natin. O kaya nasa bubungan na tayo, kantahin niyo po yun, I will be still and know that you are God. You are the God of the floods. Magandang kantahin yun, Crisel, pag tumataas yung tubig dyan sa may tumana. I will be still and know that you are God. Bakit? Nasa Psalms chapter 46 verse 10 po yun eh. At pwede kayong humingi po every time tumataas yung baha dyan, Crisel. Lalong-lalo na dyan po sa may tumana. Pwede nyong hingiin kay Lord ho yun. Iingatan kayo. Tingnan nyo po ulit, papakita lang natin po dito. Sabi po dito, ako si Yahweh, hindi pa kayo natatakot sa akin. O nanginginig sa presensya ko. Ako naglalagay ng buhangin upang maging hangganan ng karagatan, isang palagi ang hangganan na hindi kayang bagtasin. Kahit magalit ang dagat, tsunami man ang daratnan ninyo, mabahain man kayo, at tumaas ang mga alon, hindi sila makakalampas dito. Bakit? May bakod kayo ng pag-iingat mula po sa Diyos. Be still and know that I am God. Awit 46, yes. Kaya ipapanalangin po natin yon, Lord. Ako po'y nanampalataya sa inyo. Tinanggap po kita, Panginoon. At sa lahat ng tumanggap at nanalig sa iyong pangalan, Panginoong Yesus, binigyan niyo naman po ako ng karapatan na maging anak. Ilayo niyo po ako sa mga kaaway, Panginoon. Ilayo niyo po ko't ingatan po ako sa anumang uri ng kapahamakan. Lalo tigit po sa kalamidad, ang Marikina po ay palaging binabaha. O kaya ho sa lugar namin ho na hindi ganong kataasan ho, mabilis tumaas ang tubig. But I know that I will be still and know that you are God. At kahit naman tumaas ang dagat, hindi ho lalampas sa kanyang hangganan dahil ikaw ang naglalagay ng hangganan nito sa buhanginan, ang sabi po ng Panginoon. At lalo tigit po, ang mundo natin po'y masama. Minsan naglalakad ka lang, may bigla pong, alam niyo po, kung hindi tayo iingatan ng Diyos, naglalakad lang ho kayo sa kalsada, meron po bigla pong may sira po ang ulo, sinaksak po kayo, pwede ho yun. Nangyari po yun sa China. Yung isa pong buong pamilya, sila po ay namamasyal. Habang namamasyal po sila, may nasiraan ho ng ulo, nag-amok po, pinagtatataga po sila. Patay po yung 4 na miyembro ng pamilya. Turista lang po sila. It's possible po na maganap, kaya hihingiin nyo rin po sa Lord, lalo na sa atin na mga anak niya. Lord, ilayo nyo po ako sa kasamaan, masama ang mundo. Iligtas nyo po ako sa mga nagtatangka ng hindi maganda. Ilayo nyo po kami, Panginoon, sa mga taong masasama, lalo tigit na sa mga masasamang espiritu. Sapagkat ika-4, pwede nyong hingin sa Diyos ang pag-iingat sa kasamaan. Sabi ng ikalawang Timoteo 4:18, 2 Timothy chapter 4 verse 18. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang ganda ng sabi po ni Pablo kay Timoteo, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. Ilayo mo po ako, Panginoong Diyos, sa anumang uri po ng maaari pong kasamaan. Masama po ang mundo namin. Maaaring mamaya ho, lalabas ako, may mangho-hold up po sa sasakyan namin po na jeep. Panginoong Diyos, huwag mong hayaan ang lingkod mo na kami po ay magkaroon po ng experiensyang hindi maganda. Naalala ko po dati, mga kapatid, ang Lord magbibigay po ng pahiwatig sa puso ninyo eh. Kami po ng sister wife ko, pauwi po at nag-jeep po kami sa Barangka. Mga na ho ito. Matagal na ho ito, siguro mga 15-16 years ago na po. Tapos pagsakay namin naramdaman ko kagad yung dalawang sumakay po doon sa bandang hulihan ng jeep po. May gagawing masama. Sabi po nung wife ko, Dad, naramdaman mo rin? Sabi ko, opo, naramdaman ko. Baba na tayo sa Barangka. Doon ang binayad po namin hanggang Cubao,
bumaba kami sa barangka. Hindi ko na po alam na nangyari, pero ako'y naniniwala, itatouch ka ng banal na espiritu kung may mangyayaring kapahamakan. Ipapakita sa iyo ng banal na espiritu ang mangyayari bago mo pa lang po masasaksihan later on na may mangyayaring masama. Dahil ayaw po ng Diyos na tayo po ay makaranas ng kasamaan. May protection po ang Diyos. Uulitin ko lamang po yung turo ni Pablo kay Timoteo. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. May magplanos ng hindi maganda sa inyo, may magpakulam sa inyo, may magpabarang sa inyo, may nag-hire po, halimbawa, no, na nainggit sa inyo, gusto kayong ipapatay, may gun for hire. Hindi magtatagumpay, kapatid eh. Alam niyo po kung bakit? Sabi po kanina sa 2 Timothy chapter 4 verse 18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan. Kaya ipanalangin po natin gabi-gabi, Lord, ingatan mo ako sa mga kaaway. Panginoon, ingatan mo ako sa lahat ng kapahamakan. Panginoon, ingatan mo ako sa lahat ng kalamidad, lalo na sa mga kapatid natin sa Puray, tumatawid kayo ng ilog kung minsan po hanggang dibdib. Ang Diyos o magpoprotekta sa inyo kahit na mga kapatid tumawid kayo sa ilog, basta po nanalangin kayo, hindi hayaan ng Lord po, pero gamitin din natin ang ating pag-iisip. Kung sakaling mataas na talaga, wag na tayong magtatangka po, no? Pero kung ano man po ang mangyari, hingin nyo sa Lord na, Lord, ilayo nyo po kami sa kalamidad at higit sa lahat, gaya ng turo ni Pablo kay Timoteo, ilayo nyo kami at ingatan nyo kami sa lahat ho ng uri ng kasamaan. Kung minsan may nagtanong po sa akin, bakit pa rin pastor ho, meron pong Kristiyano na aksidente? Bakit may Kristiyano ho, nagkaroon pa rin ng cancer? Bakit may Kristiyano ho, gaya nung narinig nating patotoo nung isa pong kilalang pastor, naghahasa pa rin yung anak niya? Alam nyo, isa lang po ang punto dyan, mga kapatid. Sa mundo na itong masama po, minsan ho pwedeng mangyari, makatanggap pa rin po tayo ng mga kasamaan, makatanggap pa rin tayo ng mga hindi magagandang pangyayari. Pero dapat natin nung isa puso, tayo ba'y nagmamahal sa Diyos? Pag mahal na mahal natin ang Diyos at alam natin po, prioridad natin sa buhay ang Panginoon. Pero may mga nangyayari parang hindi natin po inaasahan. May magandang balita pa rin ho. Lahat ng pangyayari na yan ay kinakatahan ng Diyos at pinagdudugtong-dugtong ng Diyos para sa ikabubuti natin. Kaya wag kong sasama ang loob ninyo na, Lord, ilayo niyo po ako sa lahat ng kapahamakan. Pero kaya po nang naranasan po ng pamilya ko, kami po'y nasunugan ng bahay. Sinisi ko ba ang Diyos? Hindi po. Yung pala may layunin ng Diyos para palitan po ng mas malaking bahay. Di ba? Sinunog lang ng Diyos o tinupok, inalaw niya na masunog para yung lumang bahay mapalitan ho ng bago. May mga ganong kaparaanan ng Diyos eh. At anuman ang mga nangyayari ho, kahit ito po ay wala sa ating panalangin at wala po sa proteksyon ng Diyos, basta ho mahal nyo ang Diyos, bilang pangwakas, ito ang maganda. Pastor, nagkasakit pa rin ako. Pastor, nagkaroon pa rin po ako ng aksidente. Nakasakay ako sa jeep po at nabangga pa rin kami. Nasaan yung proteksyon ng Diyos? Basta mahal nyo ang Diyos, ang sabi po ng Roma 8:28, alam natin, sabi po dito sa pula, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ulitin ko po, mahal nyo ba ang Diyos? Mahal na mahal ko, pastor. Tapos nagkasakit po ako. May plano yung Diyos na maganda dyan. Huwag nyo pong i-expectin na tinalikuran kayo ng Diyos. Pastor, nawalan pa rin ako ng trabaho. Panalangin ako ng panalangin. Magdaramdam na ba ako sa Diyos? Mahal nyo ba ang Diyos? Opo, pastor, mahal na mahal. Ang sabi po, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti natin. Maaaring yung trabaho na yan, papalitan ng Diyos ng mas maganda. Yung bahay namin na nasunog, pinalitan ng Diyos po ng panibagong mas malaking bahay. Kasi ang sabi ng Biblia, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino po yon? Sila na mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kaya mga kapatid, maaaring ang ating panalangin po na
Ilayo nyo kami sa kaaway, Lord. Ilayo nyo po kami sa anumang kapahamakan o kaya sa kalamidad o kaya sa kasamaan. Ingatan nyo po kami. Pero hindi pa rin nagaganap. Pero deep inside, mahal na mahal mo ang Diyos, pinangyayari ng maayon ng Diyos ang lahat ng bagay, lalong-lalo na sa mga umiibig sa Kanya. Hindi ba? Ano man ang mangyari, mawala man ang proteksyon natin, may protection man, may pag-iingat man, biglang nawala ang pag-iingat. Pag mahal mo ang Diyos, lahat na nangyayari sa buhay ng Kristiyano, nasa magandang layunin pa rin ng Diyos. Can we say amen? Yan po ang magandang balita sa ating mga Kristiyano. For those who receive Him, for those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kaya muli ho, magandang gabi po. Pagkatapos nito'y maliligo ako dahil natuyuan na tayo ng tubig ulan po. At sana ho panalangin ninyo, wag tayong magkasakit. Magandang gabi po sa inyo, Sister Aster, at saka po si Sister Leia, Pastor Elmer. Kasi si Sister Leia, si Dolores Daito yan. Belinda Ray Buanan Borlado, magandang gabi po. Kaya kung may mga katanungan kayo, this is also an opportunity. Hindi naman po natin kinakat po, no? Pwede kayong magtanong po. Ayan. Ano man yung katanungan ninyo, pwede nyo i-type nyo, no? Pwede po kayong maglagay po dito sa number natin. For example, itong magandang tanong, ano ho? Pwede ba na ang Diyos buksan po yung inyo pong protection, no? Para may layunin siyang gagawin sa buhay. Pwede ho. Pwede ba yun na ang Diyos humingi tayo ng protection, bibigyan niya po ng opening yung protection natin dahil may layunin siyang nais ituro. Pwede po yun. It can happen. Naalala niyo po yung kay Job? Pwede ho ba na si Job po, mga kapatid, gawin po ng Panginoong Diyos na buksan yung kanyang bakod ng pag-iingat? Tingnan niyo po, nababasahin ko lang to. Dito, meron ho tayong digital Bible. Hindi ho masama yung digital Bible, lalo na pagka madalian ho Kasi wala po sa akin yung physical na Biblia. Alam ko po sa aklat ng Job po, sa chapter 1 po yan. Ayan, ano. May pagkakataon dito, sabi po ni Satanas sa ating Panginoon. Kaya ka lang naman pinaglilingkuran ni Job dahil binibigyan mo siya ng bakod ng pag-iingat. Doon nga natin nakita sa chapter 1 ng Book of Job, yung term na hedge of protection o yung bakod ng pag-iingat. Tingnan niyo po ang sabi, nandito po yon sa 1:10. Ayan. Sabi po ng 1:10 ng Job, kasi ang tanong natin, pwede ho bang ang Diyos buksan niya po yung pag-iingat sa atin kasi may nais siyang ituro sa atin? Pwede po yan. Ang sabi po dito sa Job chapter 1 verse 10, inaalagaan ninyo siya. Ito si Satanas, nanunumbat kay Lord. Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawain at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan sa kanyang buong lupain. Subukan mong alisin ang lahat-lahat sa buhay niya at harap-harapan niya kayong susumpain. Yun yung hamon ni Satanas. Tanggalin mo yung lahat ng pagpapala at ng pag-iingat mo kay Job, susumpain ka niya. Sabi ng Panginoon, hindi ko nababasahin po, pero yung parang context lang, sabi po ng Panginoon, sige, gawin mo na ang lahat ng pwede mong gawin sa kanya. Huwag mo lang kikitilin ang kanyang buhay. Bandang huli po, hindi naman bumigay si Job. Napahiya nga ho si Satanas, hindi ho ba? Kasi sabi nga ho ni Job, pinanganak naman akong walang-wala rito. Lahat naman ng tinangkili ko, pati buhay ko, bigay ng Lord. Pinanganak din naman akong hubad lang. Aalis din ako ng hubad. Pero pinupuri ko pa rin ng Diyos. Yun ho ang magandang example po. Pwede pong minsan subukin tayo ng Lord para makita po yung atin pong katapatan sa Kanya. Pwedeng alisin ng Lord yung protection natin. Gaya po nung nangyari po sa testimony ng isang kilalang pastor. Yung anak niya po, di ba, na-rape po. Pero may plano pala yung Lord sa kanya. Bibigyan pala siya ng isa sa pinakamalaki o pinakamalaking ministeryo. Ang ituturo lang ng Diyos, marunong pa rin ba kayong magpatawad sa kabila po ng nangyaring ito? Napatawad nila. Tingnan niyo po yung binigay ng Lord na ministeryo, pinakamalaki po sa lahat ng mga born again ang kanilang hinahawakan po na ministeryo sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Bakit? Nalampasan po ng pastor na ito yung pagsubok po na magpatawad sa kanyang mga kaaway. Sana po tayo po'y matuto pong magpatawad at patuloy po na
Ano man ang mangyari sa atin, wag natin pong kakalimutang mahalin ng Diyos at wag natin pong kakalimutang idalangin ang pag-iingat ng Panginoon. Pero ano man ang mangyari, everything works together for good. Kahit nga mawala ang pag-iingat ng Diyos, kahit na po tayo po ay mawala po sa atin pong mga hinihiling para sa Kanya po at hindi natupad, lahat ng bagay na pangyayari ng maayon, lalong-lalo na sa umiibig sa Diyos. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Mahal na mahal ko po kayo. At sana po patuloy tayong magbasa ng Biblia, manalangin po araw-araw, at huwag nating kalimutan pong mahalin ng Diyos, mahalin ang kapwa natin, at higit sa lahat po, mahalin natin ang ating kaaway. Muli ho, magandang gabi. Tayo po itutungo na sa pagtapos na panalangin at nawa po ingatan tayo ng Diyos. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa natapos na banal na gawain na ito. Hinihiling ko po, Panginoon, na ikaw ang kikilos po para taglayin namin po ang lahat ng mga pag-iingat na ito. Pag-iingat po sa anuman pong mga kaaway, sa lahat po ng kasamaan, sa kalamidad po. Ano man ang mga dumarating po, Panginoong Diyos, na hindi magaganda, ilayo niyo po kami at lagyan niyo kami ng pag-iingat. Ngunit gaya ng aming pangwakas, makaranas man po kami ng kawalan ng pag-iingat o kaya po ng mga mabibigat po na mga pagsubok, hindi kami susuko, Panginoong Ama, sapagkat alam namin pag nagmahal kami sa inyo, pwedeng mangyaring isang bagay dahil may dinidevelop ka sa amin gaya po ng naranasan ni Job. Sa gabing ito, Panginoon, bigyan mo kami ng kapahingahan sa aming pagtulog, sa aming pagkain po. Basbasan niyo po muli kaming magising bukas upang tuloy-tuloy po ang aming pang-araw-araw na panalanginan. Muli, maraming salamat, Ama. Ang pinakamataas na papuri at pagkilala ay binabalik namin po sa inyo. Sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Sumaati nawa po ang pag-ibig, kahabagan at ang kaligtasan ng Ama. Muli, mahal na mahal ko po kayo at tayo po'y magkita-kita bukas sa umagang panalanginan po. Magandang gabi po.